Sa pinakahuling survey ng Okta Research kaugnay ng 2028 presidential elections, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte. Pero lumiit ang lamang niya sa pumangalawang si dating Vice President Leni Robredo na umakyat naman ng mahigit 10 puntos. Ang paghimay ng eksperto sa mga posibleng dahilan yan, tinutukan ni Ian Cruz. Sa pinakahuling survey ng Okta Research tungkol sa pre-election preferences sa 2028 elections, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa 26 na posibleng tumakbong presidente na ibinigay ng Okta. Pinili siya ng 33% ng mga respondents. Double digit ang lamang niya sa pumangalawang si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na may 21%. Pero kung ikukumpara sa resulta noong fourth quarter ng 2025, makikita ang pagbaba ng resulta ng bise ng 5% at pag-akyat naman ng numero ng alkalde ng 13%. Lumitang lamang ni Duterte kay Robredo mula sa 30 points dati, nasa 12 points na lang ngayon. Kaya komento ng Okta, tila mas competitive ngayon ang preference landscape 2 taon bago ang 2028 elections. Hindi pa nakapag-isip yung ating mga kababayan about this issue. Nagbabago pa yung kanilang pananaw. So walang pwede magsabi, inevitable na. Hindi na pwede matalo. So kasi nagnanaro yung gap, nagiging mas competitive yung at least sa survey. Pero idiniin ng Okta na dahil ang pagbaba ng 5 points ni Duterte ay malapit sa margin of error na plus-minus 3%, dapat daw maingat itong ma-interpret. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Pebrero pa lang, nagdeklara na si Duterte na tatakbong presidente sa 2028. Tanong sa Okta, bakit kaya bumaba ang numero niya sa survey? Merong pagbabago doon sa base niya. Maaari nandun pa rin yung base niya na Mindanao, Central Visayas. Pero doon sa mga lugar na meron siyang preference, kaya sa NCR, Balanced Luzon, talagang bumaba. And kaya namin alam niya kasi doon rin bumaba yung sa trust and performance ratings niya. Sa panig naman ni Robredo, simula daw umakyat ang numero niya sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Naga. It's one of the turning points. Definitely hindi pwedeng hindi. Kasi wala akong masyadong ginagawa si VP Leni para ikampanya yung sarili niya. Yung kukonting ingin nangyari sa kanya ay nangyari dahil nung bumisita yung presidente doon, medyo nagkakaroon ng preference yung mga pro-Marcos para kay VP Leni. Nagkaroon din daw ng epekto sa resulta ang impeachment complaint laban kay Duterte at ang anunsyo ng ibang frontrunners na hindi na sila tatakbo. Ang survey ginawa noong March 19 hanggang 25, panoong hindi pa sinasabi ni Robredo na hindi siya tatakbo sa anumang national position. Ever since man, pag kandidato kong Naga, klaro sa kuya na din ako mabalik ng national. Ano kaya ang epekto nito at ng gumugulong na impeachment case sa mga susunod na buwan? So all that negative talk coming out of the impeachment, her numbers might take a hit. On the flip side, nagsabi rin si VP Leni hindi siya tatakbo. So hindi natin alam kung saan pupunta yung preference ng mga kababayan natin na naghahanap ng alternatibo versus VP Sara Duterte. Sa survey, pumangatlo si Manila Mayor Isko Moreno, pang-apat si Senador Raffy Tulfo at pumang-5 si Senador Bam Aquino. 2% sa mga na-survey ang undecided, 1% naman ang hindi nagbigay ng tugon, habang ang nalalabing 20% nakakalat sa 21 iba pang potential presidential contenders. Hindi raw kinumisyon ng survey at meron itong 1,200 respondents. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.